Ayan, dahil nga po dahil tinatawag nga po natin na ang month na ito ng March ay Fire Month, hindi po hindi magkaroon sana ng maraming sunog sa kapaligiran, kundi magkaroon ng di ba, ng fire of the Holy Ghost, kung saan sinasabi nga dito na yung nga daw, pag nagsasabi tayo kay Lord na, Lord, yung fire mo bumaba sa amin. Sabi nga po doon, yung power ng Diyos, yung bumaba sa atin. Kaya ibig sabihin, dapat tayong mga Kristiyano, di ba? Tayo daw yung mga ignited, tayong mga Kristiyano yung mga active, tayong mga Christian na talaga naman, hindi mapigilan sa mga gustong ipagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po, ayan yung title, yung A Church on Fire. Kaya po, paki-next na nga po, meron po diyang picture, ayan, nakikita niyo po yan yung iba't ibang uri ng apoy. Ano nga daw po ba ang apoy? Sabi nga dito, it is a chemical process, ito yung sa Merayam, pag binasa natin which involves, sabi dyan, burning of any substance. Ibig sabihin, pagkasunog nga, at sinasabi nga rin po na ang fire, it is useful, incredible useful nga po. Sabi ka, gamit talaga. For cooking, to lighten up, sabi diyan, pwede din to warm our homes. Ayan, yung fire din po, di ba, para mag-shape ng mga metals. Kahit nga po sabi nga po yung totoong ginto, di ba, pag pinadaan sa apoy, di ba, mananatiling ginto yon. Pero sabi po dito, however, using fire and tool requires, sabi diyan, extreme awareness of safety. Kaya nga po, di ba, may mga tinuturo sa atin na kahit yung mga matanda, di ba, wag kayong maglalaro sa apoy, ha? Wag kayong didikit dyan, di ba? Naalala niyo yung kwento ni ano tawag doon? Nalimutan ko na kung ano bang insekto yon. Basta, di ba, sabi nung nanay niya na wag kang lalapit doon. Kasi ang nangyari nga doon, di ba, nung lumapit siya, di ba, nasunog siya. At sabi nga rin po dito, because it can be incredibly dangerous and destructive. Kapag naman po pinagtripan natin, di ba, pinaglaruan natin yan, di ba, alam natin na it is incredibly dangerous and destructive. Sabi nga po dyan, it is useful at the same time, di ba, harmful po ang fire. Kaya sabi nga po, dapat sa ating wait lang, may example nga po pala tayo dyan. Paki-next nga po, ayan, si Nadab at saka si Abihu, narinig ko lang yung Abihu, ayan. At sabi nga po dito, di ba, yung strange fire na yan, ang ginawa nilang dalawa daw, umasok nga daw po sila sa temple at nagsinde ng incense doon, di ba, sa altar. At ang nangyari, nag-set a fire sila. Hindi, joke lang. Kasi nabasa ko yun. At ang sabi nga po dito, di ba, ang nangyari ay daw pong ginawa, namatay sila. Kasi sabi nga po dito, it was a fatal sin committed by Nadab and Abihu. At sabi nga po dyan, dahil nga po merong, pag binasa nga po natin ang Leviticus, pag binasa natin yung mga kautusan ng Diyos, di ba, possible nga daw po na meron silang violation talaga na ginawa ng time na yon. At sabi, lahat ng mga maglalaro sa apoy, di ba, yung mga unholy, unclean, di ba, talagang tutukbukin niya ng apoy. Kaya possible daw po yung sa nabasa ko na baka nakainom sila during that day, tapos trip lang nilang magsindi ng incense. Kaya nga po ang nangyari, di ba, tinupok din sila, namatay po sila. At sinabi nga, dapat daw po tayo matutunan natin na magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot. Sunod naman po, ito naman pong kwento ni Samson. Ayan, naalala niyo po si Samson nung umalis siya, di ba? Dahil kung anong trip niya sa buhay. Tapos ang nangyari, nung bumalik na siya, yung asawa niya, di ba, nangyari, ibinigay na sa best man niya. Kaya po pagbalik niya doon, anong ginawa niya sa galit niya, di ba? Kumuha siya ng 300 na paxes, tinali niya nga doon yung mga buntot at nilagyan niya, sinindihan niya yung mga buntot na yun at ipinakalat niya doon sa field ng Philistine. Kaya ang nangyari, di ba, nagkaroon ng talaga namang nasunog yung lugar na yon. At sabi nga po dito, na ginawa yun ni Samson dahil nga po saan? Sa galit niya nga po. Sunod po, pangatlo, ito naman pong si Elijah. Nalala niyo po yan sa Elijah, di ba? Yung sabi niya nga, meron kasing may isang hari, si Ahaziah ba yun, yung time na yun. Tapos sabi niya, pumunta ka dun, sabi niya sa alipin niya, pumunta ka dun sa sa Ekron, pumunta ka sa Diyos-Diyosan nila. Tapos tanungin mo yung mga gantong bagay. Ano nga po siya, di ba? Yung nakahiga na lang sa higaan. Tapos ang sabi, dumaan ngayon tong sa Elijah at sabi niya, wala bang Diyos ang Israel? At pupunta pa kayo dun sa mga Diyos-Diyosan. Kaya pinatawag niya to, di ba? Pinahanap niya ngayon kung nasan si Elijah. Tapos nasa bundok nga po si Elijah ng time na yan. At merong soldiers, di ba, na merong 50s, daw pong nangyari. Sinabi niya, man of God. Kaya nung pagharap na Elijah, ayan, nung sabi niya, kung totoong, lingkod ako ng Diyos, ako ay sa Diyos, sabi niya doon, bumaba nawa, o sana, ang apoy, di ba?
sa kanila. At ang nangyari, natupok nga sila, di ba? Yung first, yung second, at alam niyo po yung pang third, ano nangyari? Dahil itong pangatlo, na alam niya na yung una tsaka pangalawa, natupok sila, namatay sila. Kaya alam niyo ang ginawa niya, nagpakumbaba siya, at ang nangyari doon, di ba? Sinabi niya na mahalaga, sabi niya, my life is precious, di ba? At sinabi nga rin po doon na dahil nag-humble down nga po yung commander na yun, di ba? Anong sinabi nung angel kay Elijah, sumama ka na sa kanila. At doon na nga nangyari yung sinabi talaga ni Elijah na mamamatay nga yung hari na yon. At sabi nga po, meron pa dito, pero wala dyan ka sa picture, yung time naman po na si Elijah nga rin, di ba? Yung sabi, meron dong kwento, di ba? Yung nung nagpanahon na nagdadrama na si Elijah, di ba? Pero sabi doon, dumating yung matinding, yung hangin, sabi doon, merong apoy, pero saan daw saan narinig ang Diyos, di ba? Doon sa still, small voice. Kaya ngayon po, sabi nga po dito, if you are a believer in Jesus Christ, ina-encourage po natin ang bawat isa to stay on fire for God. I am convinced, sabi dyan, now more than ever that the world needs church that is on fire. Alam niyo ba ang katotohanan ngayon, marami ng church na sinasabi nga po, di ba, na yung hindi na on fire, mga church na wala lang, normal na lang. Sa atin, di ba, tayo ba habang tumatagal tayo sa pag-church natin o paglilingkod natin kay Lord, nagiging regular na lang ba yun? Ay, 6 p.m. yung namin, prayer meeting. Siguro mga 5:45 ako aalis sa amin. Sakto yan, 6:25 dating na ako dito. Hindi, joke lang. Gawa-gawa ko lang yan. Pero syempre, isipin natin, di ba, na tayo ba, ano pa rin ba, yung parang talagang, pag sabi kasing on fire, ito yung talagang totoo naman, excited na excited. Talaga namang buhay na buhay ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang alam niyo ba, ang kailangan natin ngayon, kung sabi nga po, nakikita natin sa kapaligiran, ikakaiba na, kailangan din ng mga kaibang mga Kristiyano na lalaban, saan? Sa gawa ng kaaway. Actually, hindi naman talaga ikaw yung mismong lalaban eh. Luluhod ka dyan, mananalangin, tatawag sa Diyos na makapangyarihan, at ayaan mo ang Diyos ang kumilos. Dahil sa Diyos ang laban na yun, at sa Kanya rin ang pagkapanalo. Pero sabi nga po dito, most of us, sabi dyan, pakinext nga po, dito na po tayo. Ito kasi nung Sunday, nabasa na to, yung preaching kasi ni Pastor nung Sunday, naisip ko nga, nung Thursday na nag-prayer marathon, ayun na nga rin yung, may part sa'yo na ayun na yung sinabi ni Lord, tapos naka-ready na yun lahat, kaya sabi ko, baka parehas, pero hindi naman talaga, may mga ganun lang talaga mga part. Pero sinabi kasi yung sa Leviticus 6:8-13, binasa po yan, sabi po dito, then the Lord spoke to Moses, saying, command Aaron and his sons, saying, this is the law of the burnt offering shall be the heart upon the altar all night until morning. And the fire of the altar shall be kept burning on it. Sabi doon, mula doon sa gabi na yon, 'di ba, hanggang umaga kailangan umaapoy nga siya. And the priest shall put on his linen garment. Sabihin ko na lang po sa inyo, at joke lang po. At sabi rin po dito, asan na ba ako? Luminaw ka. Sabi diyan, at sabi nga po dito, and linen trousers he shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering, which the fire has consumed on the altar. And he shall put them beside the altar. Then he shall take up his garments, put another garments, and carry the ashes outside the camp to a clean place. And the fire on the altar shall be kept burning on it; it shall not be put out. Sabi po dyan, and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it, and he shall burn. Pasensya na, ba't lumalabo yung mata ko dito? Pero, Jesus' name. Ayan, at sabi po dito, he shall burn on it the fat of the peace offerings, a fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. Sabi nga po kasi dito na, sabi nga daw po, yung mga priest na yon, ang katungkulan nila, kailangan manatiling nakasindi yung yung incense na yon. At sabi nga po, kailangan hanggang sa umaga. Tapos yung mga ashes nga daw po, bago nila yun kunin, alam niyo po ba ang gagawin nila? Na kung malinis na yung suot nila, dahil kahapon pa yon, kailangan magpalit sila ng panibago. Kaya nga po, di ba, kailangan talagang clear ang instruction dito sa atin na kung saan kailangan malinis,
Sabi nga doon, in and out sa'yo. Ganun yung instruction. Tapos sinasabi nga po, di ba, parang sa loob-loob mo, kukunin ko na nga lang yung ashes, di ba, ang dumi na nga lang nun, parang tira na nga, tapos tatapon ko lang sa labas, kailangan niya pang magpalit ng panibagong garment, para lang kunin yon sa bumalik nga po doon. At sabi nga dito, sa panahon daw po natin ngayon, di ba, itong Leviticus daw talaga, yung parang karamihan sa ating mga Christian nga daw, ini-skip yung pagbabasa nito. Na kung saan pag binabasa mo kasi yun, totoo naman po, di ba, pag binasa mo yung pagdating mo ng Exodus, di ba, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, biglang may mga, parang mapapa-self-evaluation ka, mapapa-reflect ka na, okay pa ba ako bilang Kristiyano? Ano bang mga ginagawa ko ngayon? At kung nararamdaman mo yon, praise God, kasi ibig sabihin, kumikilos o nangungusap ang Diyos sa'yo. Pero kung binabasa mo lang yung bla bla bla, bla bla bla, dito na ako, next na. Sabi doon, baka may kailangan kang ayusin sa buhay mo. At sabi nga po dito, para daw po itong sabi diyan, yung instruction na yan, parang katulad nga daw po, ng isang tao na ang sakit-sakit ng ngipin, pero mas natakot siya kung paano bubunutin yung ngipin niya. Di ba yung mga pagkakataon na kapag ang sakit-sakit na yan, paano na talaga ako, pabunot na ako ng ngipin, kailangan ganyan-ganyan, hindi ko na to kaya. Tapos pag biglang gumaling, ay okay na ulit, huwag na tayong magkita. Yung mga ganun bagay, tapos ganun na naman ulit nga daw. Ang totoo sabi, alam mo na yung sagot, pero ang ginagawa mo, hinahayaan mo lang na okay na, tapos na yung sakit na yan, na natin yan, skip na, next na tayo, kasi okay na ulit. Pero babalik daw po yun at babalik. At ganun nga po ang salita ng Diyos sa atin na hanggat hindi pa natin ito natutunan, hanggat hindi pa na-apply sa buhay po natin, maririnig mo yan paulit-ulit. Kaya nga po sabi po dito, now if you tell, sabi naman po diyan, sa next naman pong picture, di ba? Meron diyan na kapag naman daw po sinabi natin sa mga hindi nagisimbang mga tao na ay yung church namin on fire yon. Ang gagawin nga daw po nila, di ba? Tatawag sila sa 911. Pero sa ibang bansa yan, ewan ko dito kung anong tinatawagan ba, di ba? Kapag may sunog. Pero ayun, di ba? Pero sabi nga po dito, sabi sa Revelation 3:1-3, ayan, sabi po diyan, isulat mo ito para sa mga anghel na nagbabantay sa iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 Espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalataya niya sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya po sabi sa 3, kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon at pag-isiyan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. Kaya nga po diyan, 'di ba, sinasabi sa umpisa pa lang, 'di ba, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ni Lord, 'di ba? At sabi diyan, marami nagsasabi na buhay ang pananampalataya niyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Pwede daw po nating sabihin na, ay ako, active akong Kristiyano, totoo talaga ako naglilingkod. Pero sabi doon, it will shown, sabi po diyan, sa mga works sa ginagawa natin. Buhay tayong Kristiyano, pero kamusta yung pagiging buhay mo na Kristiyano? Sabi po dito, we can afford to lose a lot of things. Pwede pong sabi nga diyan, but not our fiery passion for God. Pwedeng pag nawalan ka ng cellphone, lang yun, isipin mo lang, nung nawalan ako ng cellphone, inisip ko lang yun, ay, nawala cellphone ko. Pero after nun, okay na, hayaan mo na. Kasi alam mo naman na bakit pa ako maglulong na ibabalik yun? O kaya bakit pa, kaysa intindihin yun, kaya ko naman siyang, yung kunwari, wag na isipin. O kaya pag nawalan ka ng pera, di ba, pwede mong isipin na, wag mo na lang, hayaan mo na nga lang yun, ganyan. Pero tayo, hindi naman tayo nag-pray na mawalan tayo, di ba? Kasi alam natin na, kapag talagang ikaw, pinaprotektahan ka talaga ng Panginoon. Pero nawa, sa mga bagay na to, yung mga bagay na minsan, okay lang naman na mawala yun sa akin. Pero nawa, sana daw po itong passion mo for God, iyan yung hindi mawala. Nawa, hindi dumating yung time na, okay lang kayo, wag na lang siguro ako mag-prayer meeting. Yung unti-unti kang nawawala, yung parang may nasabi ka na sarili mong, tinatamad na po ako umattend ng gawain. Nawa, hindi daw po yun yung mawala sa'yo. Nawa, patuloy ka pa rin magkaroon ng totoong, sabi doon, ng totoong paglapit sa Panginoon. Kaya nga po sabi dito, if we are going to stay on fire for God, we need to, number 1, understand, sabi po diyan, what the fire of God is. Kanina yung apoy, sabi doon,
ayun, yung binasa ko kanina. Basta chemical nga daw po na reaction, di ba? Na sabi nga, pwedeng makatupok o makasunog. Pero ano naman yung fire of God? Sa natural, di ba, yung fire, dinedefine siya ng, ayun nga, burning, sabi diyan, tsaka yung mga chemical nga na pinagsama-sama, at sabi po doon, nakaka-produce ng light, heat, at tsaka smoke. Pero sabi po dito, ano naman po yung talagang fire of God. Meron po yan hanggang mamaya, kaya pakinggan na lang po natin. At sabi nga po dito, kapag on fire kang Kristiyano, ganyan ka daw, ganyan ka ka-excited, ganyan ka kasaya, na ano man yung gawin mo, ang saya-saya mo palagi. Kasi ganun kasaya ang lumapit sa Panginoon. Letter B, sabi dyan, naisip niya nga daw na ang dami-daming mga tao o church na nagsasabi na, Lord, bumaba po yung fire sa kalagitnaan namin. Lord, set a fire down in my soul, di ba? And we want more of you. Pero sabi nga, how truly that songs to you, na kung saan kayo habang kinakanta nyo, gaano katotoo kaya yung kanta na yon? O normal lang, ay, saya-saya kasi kumante. Pero wala naman talagang binabago inside of us. Sabi dyan, and we don't understand what we are praying for. Kaya ngayon, yung pinag-pray natin yon, dapat daw nakikita yon sa buhay natin. Sabi doon, nag-reflect yon sa buhay natin. Kung gaano ka on fire, yung sinasabi mong Sunday, perfect mo yun, nawa yung mga araw-araw na alam mong gawain sa Panginoon, alam mo din, personal man, sa devotion mo, at the same time yung ginagawa sa church. Sabi rin po dito, sa letter C naman, fire symbolizes many things in the Bible. Una nga po, sabi po dyan, sinisimbolize yon ng holiness of God. Na kung saan, sabi nga po, na ang Diyos, sabi dito, dahil banal ang Diyos, that's why yung mga tao, diba, tayong mga Kristiyano, meron inaalis ang Diyos sa atin ng mga unholy na things. Yung mga bagay na alam niyang hindi naman talaga para sa atin. Diba nga, kung wari nga po, meron tayong baso na galing pa yun sa talaga naman pinilter, aqua, kung saan mang lugar, yung pinakamahal pang bilihan nyo ng mineral water, diba? Inilagay dyan sa baso. Tama, yung tubig ha, hindi yung Tapos, sabi nga po, pero yung napakalaking baso nila, lagyan ko ng kaunti lang naman pong buhangin. Iinumin nyo? Di ba hindi? Ganon din po ang Diyos, na buong araw, di ba? Ay Lord, nag-devotion ako kayo ng umaga, nag-pray ako kanina, nag-campus ako, nagganto ako, ganyan-ganyan. Tapos maya-maya, ay, inaway ko yung kaibigan ko, di ba? Tapos hindi ka nag-repent. Sabi nga po doon, di ba? Sabi, dapat yung bagay na yon, dapat naisip mo, ay dapat pagsisihan ko pala yung bagay na yun. Kasi kung hindi, sabi diyan, alam mo na. Kaya nga po itong sa Exodus 19 nga po, pag binasa po yan, meron po dito sa 21 hanggang 23, babasahin ko lang. At sinabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan. Baka sila'y lumagpas upang makita ang Panginoon at mamatay ang karamihan sa kanila. At gayon din ang mga saserdote na lumalapit sa Panginoon ay papagbanalin mo. Baka ang Panginoon ay hindi makapigil sa kanila. At sinabi ni Moses sa Panginoon, ang bayay hindi makakasampa sa bundok ng Sinai, sapagkat iyong pinagbilinan kami, na iyong sinabi, lagyan mo ng hangganan sa palibot ng bundok at iyong ariing banal. Nasabi nga po doon, sa time na yon, 'di ba? Sabi wag aakyat kasi lahat ng mga papasok doon sa circle na yon, 'di ba? Ano mangyayari, mamamatay po sila. Kaya nga 'di ba yung mga Israelita nung time na yon, ayaw namin kausapin yung Diyos. Si Moses na lang yung kumausap kasi alam nilang ganun kabanal ang Diyos. Pero ngayon 'di ba, hindi naman fear lang sa paglapit sa Diyos yung tinuturo niya doon eh. Ang sabi doon, magkaroon ka ng banal na pagkatakot na kung saan alam na alam mo kasing wala kang ginawang kahit anong alam mong against sa Panginoon, kaya ka makakalapit sa Kanya. Though, sabi nga, hindi naman talaga tayo perfect, di ba? Pero you are trying to do things para sa Panginoon. Pangalawa, sabi po dito, fire can represent the judgment of God. Sabi nga po, di ba, na ang fire din, di ba, katulad nung sa Sodom at Gomorrah, di ba, anong ginawa? Sabi doon, di ba, nakipag-plead pa itong si Abraham na, Lord, kung may 50 ba, susunugin ba yon? Gugunawin ba yon? Kung may 40 ba? Kung may 30, 20, di ba, 10, hanggang nangyari, di ba? Wala kahit hindi nga umabot talaga yon. Pero 'di ba ano nangyari sa Sodom at Gomorrah? Sinunog sila. Ay sinunog yung lugar na yon. Kaya sabi nga, ang nga po, 'di ba? Ang fire din, 'di ba? It represent din ng judgment ng Panginoon. Kaya nga ngayon kung hindi bababa ang banal na espiritu, hindi magbabago ang buhay natin, 'di ba? Sabi doon, baka hindi mo na napapansin na yung buhay mo, 'di ba? Papunta na ng
ng lake of fire, di ba? O ng sinasabi nga pong impyerno. Sabi diyan, when God pours out judgment, He pours out fire. You can see it over and over again. Narinig naman po natin yon, di ba? Kaya nga po sabi, kung sino man ang di nakasulat sa aklat ng buhay, ano po mangyayari? Itatapon sa impyerno. In fact, sabi dito, people who end up in hell, end up in a place of torment. The Bible says, a place of everlasting and unquenchable fire. Kaya nga po, 'di ba, sa atin, 'di ba, nawa ang natin ngayon, ang talagang yung fire, yung power ng Diyos, ayun yung ma-receive po natin sa araw-araw ng buhay natin. Kaya sabi nga po, walang nasa katinoan na pag-iisip yung mag-pray na, Lord, iaba mo yung fire of judgment sa kalagitnaan namin. Kasi alam ang pag pinag-pray mo 'yon, lagot ka. Kaya 'di ba, ang pinag-pray mo, Lord, mercy, Lord, forgiveness. Di ba ganun yung Lord, love. Ayun yung mga pinagpipray po natin. At sunod, pangatlo po, sabi po dyan, the fire of God in the Bible represents God's presence for the church. At ito nga po, di ba yung maganda, sabi po doon, a fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. Na ibig sabihin pala, tuwing nananatiling nag-aapoy yun, di ba? Alam na alam ng mga tao na andyan ang Diyos. Alam na alam nila na nandito ang presensya ng Diyos. Kaya nga, di ba, tuwing buhay ang church, tuwing talaga naman, napaka-zealous ng mga tao dito. Hindi selos, ha? Zealous, talaga namang active, talaga namang makikita mong kung gaano katotoo sa Diyos, di ba? Tapos din yung makikita na talagang nandyan, di ba, yung Diyos ating kalagitnaan. Sabi niya, when we pray for the fire of God, we are literally calling down the presence of God. Kaya pala, Lord, we need you. Kaya pala pinag-pray natin yung bagay na yun kasi gusto natin yung presence ni Lord, yung bumaba sa atin, di ba? We are calling sa presence ni Lord na, Lord, send your fire dito sa kalagitnaan namin. At sabi doon, we are asking to send us His presence and we will say, Lord, we need you. Ganun pala ang ibig sabihin nun. Kaya nga po sabi dito, di ba, we aren't saying we need your judgment. We are saying we need your presence. Because if we can get in your presence, nandiyan na po yan, everything is going to be alright. Every time, di ba, na nagpipray ka, tuwing nararanasan mo, di ba, ang pagkilos, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi po dyan, sabi dyan, everything is going to be alright. Sabi dyan, if we can get in His presence, all things are possible. Yung mga talaga namang ni-revive ng Diyos, di ba, kayang gawin lahat ng bagay, kayang isuko lahat ang dapat isuko. Sabi dyan, mountains will have to move, di ba, kayang talaga namang kakaiba yung mga kayang gawin. At sabi dyan, and seasons will have to change. Lahat ng pangyayari sa buhay niya, nagbabago kasi yung kapangyarihan na ng Diyos ang kumilos sa kanya. So when you prayed for the fire of God, sabi dyan, you are calling down the presence of the Lord. Kaya ayun po yung kailangan natin ngayon na talaga naman na dahil nandyan yung kapangyarihan ng Diyos, dahil andito ang Diyos sa ating kalagitnaan, di ba? Talaga naman lahat ng aspeto ng buhay mo, di ba, talaga nating lahat nagbabago nga po at nagiging maayos. Pangapat po, sabi diyan, the fire of God in the New Testament, sige, next niyo lang po, is the empowerment of God for service. Kaya nga po sabi ni John the Baptist, di ba, sa Matthew 3:11, indeed, I baptize you with water unto repentance. But he who is coming, yung greater nga po sa kanya, after me, is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kaya nga po yung sinabi niya yun, ni John the Baptist yun, di ba? Nagkaroon yun ng sabi nga po dito, diyan sa Acts 2, di ba? Yung sa Day of Pentecost, di ba? Nakita naman po talaga natin na after nung bagay na yun, di ba, na dumating yung banal na Espiritu sa kalagitnaan nila, walang naging imposible. Sabi nga, lahat ng bagay nagawa nila, di ba? Nagulat sila na kaya pala namin mag-share ng Word of God. Ang daming mga naligtas, lalo silang tumapang. Kaya tayo, kailangan natin yun kasi kailangan hindi tayo yung ma-wave o kaya maging normal na lang yung mga ginagawa natin kasi kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya po, sabi ito, if we're going to stay on fire for God, we must, pangalawa naman po, understand the supernatural fire in the tabernacle. Ano naman po yan? Sabi po dito, dapat naisip nga daw po natin na itong sinasabi dito, ito nga po yung sinasabi, di ba, na kailangan manatiling nag-aapoy ang yung altar nga po, di ba? Sinabi po dito, the sacrifice has been placed on the altar, and fire supernaturally falls out of heaven. It lights that sacrifice, and it lights the altar.
And the Bible says, this fire is never to go out. Kaya nga po, sabi dito, the fire gave the children of Israel hope that as long as it was burning, as long as there was fire in the camp, the people knew that God's presence was with him. Kaya 'di ba ganun ka-importante sa kanila nung time na 'yon, yung altar na 'yon, 'di ba? Na habang nag-aapoy 'yon, nandun ang Diyos, 'di ba? Habang sinisindihan 'yon palagi ng mga pare. At sabi nga po dito, the people knew that God's presence was with him. The Jews desperately needed the fire of God's presence. They had to maintain the fire as long as the fire was there. Kaya nga po sabi dito, it doesn't matter. Pakinext nga po. Sabi diyan, it doesn't matter who attacks you. Tandaan po natin na kung ang kapangyarihan ng Diyos, as long as the fire of God is with you, you have got to defend you. Ano man yung mga ginagawa sa iyo ng kaaway, di ba? Ano man yung mga problema, magsunod-sunod man silang lahat, pero dahil nandyan ang Diyos, di ba? Lahat yon mawawala yon dahil sa Panginoon. Sabi diyan, it doesn't matter what desert you are walking through. Ano man yung mga humahadlang niya, ano man yung mga nangyayari sa paligid, di ba? As long as the fire of God is with you, He will guide you through. Kaya thank you kay Lord kasi si Lord ang bahala sa atin. It doesn't matter how difficult things get. As long as the fire is with you, you are going to survive. Kaya ang prayer natin palagi na, Lord, hayaan mo na talagang mag-ignite yung pag-ibig ko sa'yo. Yun lagi ka talagang nakakapit sa Panginoon. Kasi sabi nga dito, kailangan ng respond mo sa bagay na to. Mamaya maririnig nyo po yun kasi dun yan sa next. Kaya po sa pangatlo, sabi dyan, understand that the fire had to be maintained. Ito po yung sinasabing dapat po matutunan natin na dapat laging nananatili ang apoy. Apoy ng banal na spirito sa buhay natin. Sabi po dito, someone had to maintain the fire. It was up to the hungry priest of those days. Ibig sabihin daw po, nung time ng sa Leviticus, di ba, o nung time nung sa mga Israel, kailangan pala yung mismong pare, di ba? Talagang dahil siya yung nakaatang sa kanya, kailangan ayusin niya buhay niya, kailangan maganda yung ginagawa niya, di ba? Kailangan kalugod-lugod siya sa harapan ng Panginoon kasi sa kanya nakasalalay pala kung sisindihan niya yung yung altar na yon, di ba? At sabi po rito, at kung mananatili yon na nag-aapoy. Pangalawa, sabi po diyan, a lot of people want God to come. Sabi, sige, pakinext nyo na po, letter B na po yan. At sabi ito, but they have no interest, ayan na yon, in maintaining the fire and maintaining the presence of the Lord. Tayo nga po, di ba, ang saya natin, yehey, camp na, yehey, ito na naman, ganyan. Ayan, saya-saya tayo, di ba? They want camping with Jesus from time to time. At totoo naman talaga, masaya naman talagang mag-camp. Masasabi ko naman po talagang totoo yon. Sabi diyan, they want to warm themselves by the campfire. Sabi diyan, yung mga nga daw po, di ba, yung merong bonfire, sabi diyan, a little sweet from Jesus. They want to come in and feel as little fire and then walk out and leave. Minsan daw, ganun yung nangyari, ang saya-saya, di ba, ang dami-dami mong kasama nung nag-camp, tapos pagbalik, parang kamusta naman yung iba. May mga ganun daw pong pagkakataon sa buhay natin. Minsan gusto natin yung ansaya-saya lang, pero kapag dumating yung problema, nandyan pa ba tayo, nanatili pa rin ba tayo? Sabi nga po sa Mark 14:54, ito yung kay Peter. Sabi diyan, Peter followed him at a distance. Si Jesus po, sinusundan ni Peter, right into the courtyard of the high priest. Nasa gilid lang siya dyan, then there he sat with the guards and warmed himself at the fire. Di ba? Pero habang nandun siya, sinusundan niya naman si Jesus. Pero sabi nga po, di ba, nung sinabing kasama, parang kilala ka namin kasama ko nung lalaki na yun, di ba? Pero itinanggi niya si Jesus. Minsan may mga pagkakataon daw po na ganun tayo na gusto ko yan, yung mga happy-happy na moments sa buhay natin. Pero sabi doon, nawa, kahit daw sa mga bagay na ang hirap-hirap, yung mga pinagdaanan mong parang ang hirap naman, nawa daw mag-stand ka na, ipaglalaban ko si Jesus. Ayan lang. Sabi po rito, di ba? But some of us, di ba, ayaw lang natin po ng mga sabi diyan, momentary encounter with God. Nawa totoo to, di ba, na tayo, Lord, ayoko lang po ng, kuwari, ma-attend lang ng prayer meeting. Sa prayer meeting mo lang nare-receive o kaya talagang na-encounter si Lord, di ba? Pero sa daily ng buhay daw natin, pwede naman pala. Sabi niya, you don't just want to come up on the fire to warm yourself and then watch it go out. Na kung saan dapat hindi daw natin hinahayaan na
parang natatamlay na ako parang tinatamad na akong gawin to eh. Dapat daw, patuloy ka pa rin. Sabi nga po, di ba, kapag tinatamad ka, mas lalo kang sipagin. Wala ka namang ibang talaga gagawin, kundi kapag tinatamad kang umattend ka pa rin. Walang ibang formula doon, walang ibang, ay, siguro kailangan ko munang, maglaban ng 10 beses, di ba? Pinagod yung sarili, Hindi, pero kailangan ko pa sigurong ganyan-ganyan. Kasi wala talaga, kundi kailangan lumapit ka sa Diyos, kasi siya ang kailangan mo. Nang sa gayon, yung fire na yon manatili po sa atin. Sabi rin po dito, there are some of us that down inside of us, sabi dyan, saying, sabi po dito, I have to have the presence of God in my life 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Nawagan daw po. At sabi nga, including that extra days, sabi nga po, kahit yung leap year, di ba? Wala ka din nag-pray na, Lord, kailangan ka namin daily. Sabi nga po, di ba, segundo, minuto, oras-oras, araw-araw. Kaya nga po nakakatuwa, di ba, ang isang Kristiyano na talaga naman, minuto talaga hindi nawawala sa kanya ang Panginoon. Hindi yung mamaya na po, may oras po kay Lord mga 10 po, magkikita kami ni Lord niyan. Pero dito muna ako, it's muna ako, murahan kami ng classmate ko dito, di ba? May mga pagkakataon kasi may mga ganun, di ba, na parang pag dumaba talaga yung fire of God sa'yo, yung mga bagay na yun, nawawala yun bigla. Kaya nga po sabi ito, it was up to the priest to maintain it. At ngayon po, anong tawag sa atin ngayon, di ba? Tinatawag na nga po tayo na mga priest, sabi nga po, at tinatawag nga rin po tayong mga kings, di ba? Tayo yung mga yung sasabi nga po na holy na nation. Tayo yung mga Christian na dapat, at the same time, di ba, tayo yung nagme-maintain ng fire natin sa Panginoon. Sabi diyan, he had to prepare wood and put it on that fire. He had to sacrifice upon the fire. And if they would not do it, the fire would go out. Kaya sabi doon, syempre, pag di nila yung ginawa, di ba, hindi talaga mananatili apoy. Kaya ano po ang kailangan? Magkaroon daw po ng mga hungry na mga Kristiyano para sa presensya ng Panginoon. Kaya po sa letter C, sabi po diyan, there's symbolism naman po ito. Ayan, yung symbolism, una po, sinasabi nga po diyan yung ashes. Ayan, sabi po sa Isaiah 61:3b, sabi diyan, to give them beauty for ashes. Kasi ito nga po yung sinasabi po dito yung binasa ko sa inyo kanina na magkapalit sila ng panibagong linen, tapos ilalabas yung ashes na yon, tapos kailangan manatiling malinis yung paligid at saka nag-aapoy pa rin po yung sinindahan nila doon, di ba? At sunod, sabi nga po dito, si Jesus, siya nga po yung tinatawag natin na, sabi diyan, burnt offering. At He is our Passover Lamb, the one and only perfect sacrifice. Sabi diyan, but the carrying out of the ashes is great significance for us as well. Kaya kailangan po natin ng Diyos, ni Jesus talaga sa mga buhay natin. Kasi bakit daw? Dahil nga po minsan, dumarating tayo sa mga pagkakataon na sinasabi natin sa mga sarili natin na wala naman talaga akong kwenta. Nasabi niyo ba, ay wala naman talaga akong nagagawa, naman talaga, ang hina ko naman talaga. Pero buti na lang, thank you kay Lord, kasi si Jesus, hindi ganun yung sinasabi niya sa atin. Sabi diyan, minsan may magkakataon sasabi natin na everything I love, lahat na lang nawala na. Naranasan niyo na po yun, yung naglingkod ka, ang dami-dami mong ministry, tapos sabay dumating yung testing ni Lord, tapos biglang nawala lahat. Pero sabi po doon, meron pa rin ba natin, masasabi pa rin po ba natin yung beauty for ashes na yon, na si Lord yung nag-ayos sa akin. Mula sa out of nothing na to, nagkaroon pa rin ng something sa buhay ko. Sabi nga po dyan, who is going to clean up the mess, who can take these ashes and bring beauty out of it. Sabi po, walang iba kundi si Jesus. Sunod, yung symbolism naman po ng high priest. Yan, yung high priest, sabi nga po dyan sa Hebrews 4:14, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, so dyan, let us hold firmly to the faith we profess. Kaya nga po sinasabi dito na ayan naman po, yung symbolism naman po ng high priest, di ba? Sila naman po yung yung talagang magpapanatili naman talaga ng apoy doon. At sabi nga po, ashes represent what we used to be. What we were, the times we messed up, the things that we did that came to nothing, but what Jesus did, sabi po dito, pure and clean on a hill called Calvary. Na lahat ng yan, yung mga naiisip natin na ito, wala naman talaga akong nagagawa, wala naman talagang ganyan-ganyan. Sabi dyan,
At sinasabi pa natin, di ba, na makasalanan talaga ako. Pero sabi ni Jesus, di ba, anong ginawa niya? Ginawa ka na niyang pure, nilinis ka na niya, di ba, doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi po dito, He took our sins away. He was pure, sabi nga, meron niyang kasunod, sabi diyan, He was pure, I was impure. Di ba? He was clean, I was unclean. But Jesus is the one who can straighten out alive. Sabi diyan, He carries out the mess. Na kung saan lahat nga daw po, di ba, ang totoo naman talaga, wala naman tayong pwedeng i-offer kay Lord. Pero ang katotohanan, di ba, yung of nothing na yan, di ba, i-offer natin kay Lord, di ba, kasi yung bagay na willing ka lang pala, yung bagay na hinahumble mo yung sarili mo para sa Panginoon, kaya pala niya tayong gamitin. Sunod po, the symbolism of bringing a new sacrifice every day. Na dito, di ba, alam natin na, sabi nga, yung sinasabing, great is thy faithfulness, di ba, na sabi, they are new every morning. Na ang mercy ni Lord, di ba, bago yun, araw-araw, nagkamali ka ngayon, pwede ka pa rin tumayo ngayon, di ba? Nagkamali ka kanina, kahapon, di ba? Pwede ka pa rin pong tumayo ngayon. At sinasabi nga dito, di ba, na yung mga effort natin na ginagawa sa Panginoon, yung mga sacrifice na yan, di ba? Sabi doon, binibilang talaga yun ng Panginoon. Sabi nga, our labor in the Lord is not in vain. Kaya may magkakataon, di ba, na parang di naman na-appreciate yung ginagawa ko, pero thank you kay Lord kasi na-appreciate niya yon. Kaya sabi dito, to take the old out and bring the new in. Dahil everyday, yung kahapon, sabi nga, di ba, ang turo sa atin, yung kahapon ay nakalipas na. Yung kanina ay nakalipas na. Nagkamali ba tayo kanina? Nakalipas na yon. Kalimutan na natin. Kasi, sabi doon, tumingin ka ngayon. Mag-pass forward ka na, di ba? O sabi, move forward, na kung saan tumingin ka, kung ano yung nasa harap mo ngayon. At kapag nakatingin ka kay Jesus, di ba, alam mong beautiful yung nasa harapan mo ngayon. At sabi po dito, to put the new wood every day, to take the old ashes out and put the new wood in, to take the old sacrifice out and put the new in. Yung mga dating ikaw, yung mga dating nasabi sa'yo, nagawa, mga ganun, wala na yun, kalimutan mo na sana yung bagay na yun. Sabi doon, kung ano yung gagawin mo ngayon kay Lord, doon ka mag-focus. Kasi kung gagawin mo yung ngayon para sa Panginoon, tingnan mo, mas magiging maayos yung ginagawa natin. At sabi nga po dito, di ba, na si Jesus, di ba, siya naman talaga yung naging sacrifice sa ating lahat. Kaya nga itong ginagawa natin, di ba, it is out of our love sa Panginoon. That's why, bakit ka naglilingkod? Pero questionable daw po sa isang tao na binigay ni Jesus yung lahat para sa'yo, pero hanggang ngayon, hindi mo makita anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya tayo, kung talagang nalalaman natin yun, di ba, talagang makikita sa buhay mo na, ay, grabe naman talaga yung love nito sa Panginoon kasi nakita niya na ang pag-asa niya ay sa Panginoon. Sabi diyan, if the sacrifice worked yesterday, tandaan po natin na it works today. Tandaan niyo po kung si Jesus yung naging, siya yung naging, dati, di ba, yung sabi nga, binigay niya yung buhay niya para sa atin, until now it is working. If He healed yesterday, kung pinagaling niya yung mga tao noon, di ba, you will heal today then. Nagpapagaling pa rin ang Panginoon. If He delivered from crack yesterday, may mga nakita tayo na, bakit yung mga Bible character na to, ito yung mga ginawa nila. Pero sabi nga doon, di ba, anong tinuro sa atin? Yung mga flaws nila, kaya yun nilagay doon, para hindi na natin gayahin. Hindi para, example ko to, susunod-sunurin ko yung ginawa niya, kasi iyon yung ginawang pattern. Di ba? Dapat hindi, kasi kay Jesus ka dapat nakatingin. At sabi diyan, He can do it today. If you can put your world, sabi diyan, back together yesterday. 'Di ba? Talaga naman, akala mo lugmok ka na ng kahirapan, 'di ba? O kaya ng kasaglakan sa buhay. Pero salamat sa Panginoon kasi kaya mong tumayo ngayon dahil sa Panginoon. If we can do it today, tandaan po nating lahat, He can do it tomorrow. Because His mercies are new every morning, even when we didn't deserve it. Ang katotohanan, 'di ba? Kaya nga minsan naiiyak tayo na, Lord, grabe, may mga mali akong nagawa, pero thank you, Lord, kasi araw-araw bago pa rin yung awat habag mo. Kasi sabi nga, di ba, kung nasa panahon pa tayo ng Leviticus, di ba, lahat ng tatayo pa lang dyan sa pintuan, di ba, papasok ka pa lang, namatay ka na. Hindi nga lang talaga nahimatay kasi, di ba, pinapatay ang mga tao nga daw po na hindi nagpapakabanal sa harapan ng Diyos. Di ba, yung kay Ananias nga rin, di ba, tsaka sa Sapphira, anong sabi doon? Dahil sa pera, diba? Ano nangyari? Nagsinungaling sila, kaya yung bulagta sila. Pero we thank the Lord kasi, grabe, napaka-merciful, napaka-gracious ng Diyos sa buhay po natin. Kahit sa pagtayo natin dito, diba, sa pulpito, na itatawag tong banal, pero may pagkakataon na hindi naman talaga tayo karapat-dapat, pero salamat po sa Panginoon.
Kaya sabi dito, if and the priest was instructed like this, you take those old ashes out every day. Kung sinabi ng Diyos sa mga pari na alisin nyo na yan, alisin nyo na yung mga dumi, yung mga kahapon, yung mga bagay na alam nyong hindi naman makakatulong sa inyo. Ano daw ang dalhin nyo sa Kanya? You bring me something fresh every day. Yung gagawin ko mamaya, bukas, na mga paglilingkod, ay yung ibibigay ko sa Panginoon. Kaya nga tama talaga yung sinasabi na hindi yung mga nakaraan na success mo, yung great, kasi may mas pa doon, di ba? May mas greater pa doon, di ba? At meron pang mas magandang gagawin ang Panginoon sa atin. Sabi niyan, today we don't bring in a sacrifice of goats and yung mga, yung mga ang tawag dyan? Yung mga baka, yung mga tupa, di ba? Yung mga, kahit nga yung mga dove, di ba? Pero sabi dyan, we have nga daw po the sacrifice, sabi yan, however, we can bring a sacrifice of praise. Ito nga po yung sinasabi sa Hebrews 13:15 na therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. Kaya nga, di ba, praise God, dahil hindi ka naman inutusan dahil nagkasala ka dyan magdala ka ng mga hayop dito tapos i-offer sa Panginoon. Kundi sabi dun, di ba, ano nga lang daw, you bring sacrifice of praise to the Lord, di ba? Magti-thank you ka lang sa Kanya, aawit ka, di ba? Talagang ipapakita mong kay Lord salamat kasi si Jesus, siya yung nag-redeem sa'yo, di ba? Talaga namang alam mo na kapag ayun nga lagi mong ginagawa, di ba? Talagang may nababago nga rin sa loob-loob mo. Yung ang lungkot-lungkot mo nung pumasok ka, pero nung umawit na, nung nakasama mo yung bawat isa, di ba? Naramdaman na yung presensya ng Panginoon, sumaya ka ulit. At sabi po dito, that is the beauty of a relationship with God. Ang katotohanan, di ba? Sa Diyos lang natin matagpuan yung ganun. Kasi minsan nga, di ba, kahit sa tao, hindi mo maranasan yung ganun na parang, papatawarin pa ba ako nito? O okay pa ba kami? Minsan, di ba, may mga times na, ay, FO na kami niyan. Kasi, inanila ako niyan, ganyan-ganyan. Pero sa Panginoon, ang relasyon natin sa Kanya, di ba? Sabi doon, it is new every day. Ayaw na, sabi diyan, I don't want you hanging out with your yesterday's ashes. Yung mga ginawa mo before. Sabi niya, you see, sabi diyan, ang mga pangyayari nga daw po, di ba? Tandaan natin na we need to give Him our fresh praise every day. Na araw-araw sa buhay mo, ano yung mga gagawin mo para sa Panginoon, yung mga papuri mo sa Kanya, di ba? At araw-araw, di ba, meron ka, sabi doon, meron kang panibagong yung mga pagpupuri sa Panginoon, panibagong kagalakan na matatanggap sa Panginoon. Kaya nga po, tandaan po natin, sabi po dito, paano naman daw po, kapag naman ang fire, sabi diyan, ay nawala. Ayan, ano naman po dapat ang gagawin natin. Sabi nga po dito, kailangan malaman din pala natin yon. Kasi nung time ni Nebuchadnezzar, next po, ayan, nung time niya, alam niyo po, di ba, alam naman natin yung kwento niya na ang Babylon niya, di ba, conquered, ayan, past tense, niya yung di ba, yung Jews ng mga Hudyo nung time pong yon. Tapos sabi nga po dito, di ba, talaga namang kaya nga po sa Bible natin, pag binasa natin yun, di ba, yung nagbabasa ka ng Kings pagdating sa teka lang, next po, joke lang. Pagdating sa mga sumusunod-sunod na di ba, na mababasa mo bigla, merong sa Daniel lang, di ba, mababasa natin na andun na yung andyan si Nebuchadnezzar, yung ng Babylon, di ba, kasi, tapos pinakita doon na talaga naman na dahil nga ang mga Israelita ay hindi tumawag sa Diyos at pinabayaan, di ba, nagkaroon ng negligence, di ba, ano nangyari? Nagkaroon ng, sabi diyan, the Jews, bondage, sabi diyan, came. The Jews' pain came, at sabi diyan, nagkaroon ng struggle sa kanila. Ganun po ang nangyayari sa atin tuwing palang nawawala yung fire of the Holy Ghost sa mga buhay natin. Tuwing wala ang presensya ng Diyos sa atin, ito yung meron, ito yung pumapasok sa mga taong yon. Nagkakaroon ng bondage, ng pain, at saka struggle. Kaya sabi dito, we need the fire of God's presence more than ever before. Because if we don't have the fire of God's presence, we are in trouble. Kaya totoo naman po talaga yun, di ba, na kapag wala ang Diyos sa'yo, trahedya yon. Kaya tayo, di ba, kinakabahan tayo na, ang prayer talaga, kahit na mga pastor, di ba, talagang todo pray sila na mag-stay na tong mga member na nandito. Kasi alam na alam ng bawat isa, di ba, alam na alam nila na kapag to lumayo to sa Diyos, kawawa yung buhay niya. Kaya sino yung mga taong ganun? Yung alam mo ka-churchmate mo yan, alam mong kasama mo, ka-light group mo, katabi mo palagi, kausap mo, kasabay mo umuwi, di ba? Tapos biglang mawawala. Parang alam na alam mong ito yung mangyayari sa kanya. Magkakaroon siya ng bandage, ng pain, di ba? Tapos meron na akong kausap nung kailan. Tapos sabi ko, masaya ba siya? Lakas ng love ko. Masaya ka bang iniwan mo kami? Ayaw, yung mga ganun pa kala mo,
Hindi, pero sabi naman niya, nalulungkot naman talaga siya. Parang ibig sabihin nung time na naisip ko na, hindi, pag-pray ko pa rin talaga to. Kasi alam na alam mo na anay, kapag wala siya sa presensya ni Lord, ng Diyos, may hirapan talaga siya. Dito sa church, may mga pagkakataong na-hurt man tayo sa bawat isa, pero hindi naman yun yung nangingibabaw dito eh. Ano yung nangingibabaw? Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Kaya bakit ka nandyan? Di ba? Bawat isa sa atin, di ba? May mga pagkakataon, lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong mga struggle sa buhay. Pero we thank the Lord kasi siya naman talaga yung bahala sa atin. Kaya sabi nga po dito din, for 100 of years, nothing happened. Mula nung time na yun, di ba? Nagtuloy yan hanggang Malakay. Makikita po natin na ayun pa rin, bandage pa rin ang mga Hudyo. At sabi po dito, sabi diyan, from Malakay to Matthew, sabi diyan, for 100 years of nothing, no prophetic voice, no light, no revelation. Sabi diyan, it was the darkest time as for 100 years, there was no fire from heaven. Ito yung nanatahimik, sabi nga po ang Diyos, di ba? Pero thank you kay Lord kasi sabi nga po, di ba, 2,000 years ago, sa number 5 na po, understand that the fire of God is still available. Ito, maging magalak na po tayo ngayon kasi ang fire of God is still available. Kasi si Jesus, namatay siya, di ba, at nabuhay na muli para po sa ating lahat. Hanggang ngayon, di ba, kiniklaim natin yon. 2,000 years ago, we began to see the hope of heaven's fire once again. As we hear, sabi nga po, di ba, nung sinabi ni John the Baptist. Sa Matthew 3:11, sabi niya, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I. Ibig sabihin, merong pag-asa. May sabi nga doon, 'di ba, nung time na 'yon, sila Andrew, 'di ba, sumusunod na sila kay John the Baptist nung time na 'yon, pero may mightier pa sa kanya, which is sino? Si Jesus, di ba? Sabi doon, greater pa yung darating sa kanya. Anong sabi dito? John said, there is one coming. He is going to bring reignition of the fire that is in Old Testament. Na kung saan nagkaroon ng nire-reignite, di ba? Ibig sabihin talagang merong pag-asa. Sabi po dito, but 2,000 years ago, meron nangyari? There were 120, sabi nga po, disciples na na nag-gather sa upper room, at ang ginawa po nila, ayan ang nangyari, di ba? Nanalangin, sumamba sa Diyos, di ba? Talaga naman, sa araw na yan, di ba, ang Diyos ang napapurihan. Kaya ano pong nangyari? Lahat sila, di ba, talagang bumaba ang banal na spirito sa kanilang kalagitnaan. Na kung saan nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa panahon na yan. At pagkatapos, sabi ito, bakit daw po? Kasi sabi sa next, di ba, they had trusted in Christ, and man did the fire, sabi yan, fall. Kaya ano nangyari? Bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po sabi dito, di ba, yung sa Acts 2:4, babasahin ko lang po, sabi dyan, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. That's why, di ba, may mga prayer tayo, Lord, hindi lang kami 120 dito, Nung pag Sunday, nasa 80, 70, ganun, di ba, 65, mga ganun yung mga range ng, natin, ng bilang natin sa attendance Tapos kapag prayer meeting, nasa 35, 40. Tapos, pero sila, di ba, 120 doon. Pero lahat sila, binabaan ng banal na spirito, di ba? Talaga namang binuhay yung mga diwa nila. Kaya every Sunday, ganun din sana yung prayer natin. Every prayer meeting, ganun din yung prayer natin na, Lord, bumaba ka. And I thank the Lord kasi nasaksihan natin yon. Di ba? Tuwing tinatawag natin ang Diyos, hindi niya tayo pinapahiya. Kaya thank you kay Lord. Sabi diyan, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Na kapag nga po ang power ng Diyos, di ba, dumating yon, i-empower ka niya. Di ba? Yung mga hindi mo kayang gawin, yung pagkamahiyain mo, di ba, nawawala yun kung talagang dumating ang banal na Espiritu sa buhay mo. When you are calling down the fire of God, you are not calling down some cute little religious experience. Kapag dumating na ang banal na spirito, di ba, hindi lang yun simple na parang mag-shake lang ng hands, mag-ano-ano lang, kung ano-ano lang mga maramdaman, sisigaw-sigaw ka lang dyan, di ba? Kahit nga yung pinakatahimik nga daw pong tao, di ba, ang tahimik lang yan, pero pag dumating yung fire of God, makita mo kinabukasan, nag-iingay na yun sa labas. Anong ginagawa? Nag-share ng word of God. Hindi sigaw ng sigaw dito, ng praise the Lord, ganyan-ganyan. Pero pagdating sa labas, ang tahimik lang.
Diba? Yun yung sinasabi na kung saan hindi lang to cute little religious na mga gawain. Kundi sabi doon, pag dumating ang fire of God, kakaiba ang gagawin niya po sa buhay natin. We are calling down the fire of God. Sabi diyan, Jesus said, I am going to immerse you in the Holy Spirit. Yung Holy Spirit po na nag-able sa atin na magturo, mag-guide. Sabi doon, ini-ignite yung mga spirit natin, di ba? Ayun po yung tutulong sa atin. I am going to baptize you in the fire of my presence. Ganun po yung kayang gawin ng Panginoong Diyos natin. Kaya nga po meron ditong meron isang pastor, di ba, nagpe-preach siya. Tapos sabi sa kanya, may nag-interview sa kanya, bakit po ba nag-preach kayo? Napakatapang nyo naman po. Talaga naman, walang tinatago. Wala siya tinatago lahat, kahit yung mga miyembro niya, kung alam niyang ganito yung kasalanan. Hindi niya i-skip yun, kundi sasabihin niya talaga yon para lang mabago yung buhay ng taong yon. Alam niyo kung anong sabi niya? Kasi hindi ko hahayaan na nag-e-enjoy siya sa kasalanan niya, pero ngayon na nandito siya sa Panginoon, pero nag-e-enjoy siya sa kasalanan niya at darating yung panahon, impyerno pala ang bagsak niya. Na kung saan kasama natin, natakot tayong, huwag nating i-rebuke yan kasi baka umalis. Natakot tayo minsan at ituro yung totoong salita ng Diyos. Katotohanan naman talaga ang inilalabas, di ba? Pero sabi doon, pero alam mo yung future niya, kapag di mo yun sinabi, mapupunta siya ng impyerno. Kaya tayo dito, di ba, sa church, we are thanking the Lord kasi nga, lahat naman talaga tinuro na sa atin, walang tinago ang mga pastor natin, di ba? Lahat ng pwedeng ituro nila sa atin, di ba? Lahat ng mga kasalanan na tinatago natin na talagang kailangan mawala yun sa atin, di ba? Tinuturo yun sa atin. Alam niyo kung bakit anong sabi niya? Sabi niya dyan, dahil, sabi dito, we don't value life. May mga pagkakataon daw kasi na ang mga tao ngayon, bakit ganun siya katapang magsalita? Kasi hindi na daw natin binavalue yung buhay natin. May mga estudyante daw, ngayon yung estudyante, di ba, may mga pagkakataon, sa Monday tsaka Tuesday, exam nyo na ha, o baka sa Sunday, sabi nyo, ay, mag-review po kami. Ayan. Kaya sabi doon, yung we don't value life, kasi minsan, hindi naman talaga yun yung buhay mo. Ang buhay mo si Jesus, isa lang yan sa pinapamuhay mo, pero ang pinaka-priority mo ay si Jesus. Minsan daw po, ang priority na yung pag-aaral, trabaho. Sabi nga doon, di ba, ang hanap buhay ay paghahanap ng buhay, hindi hanap patay. Para sa mga estudyante nga po natin, di ba, kaya meron akong naririnig, sabi niya, po kasi mag-review po ako, ganyan-ganyan. Tapos may classmate naman siya, talaga naman, GC talaga siya, grade conscious. Pero nawa, maging GC pa rin siya, God conscious. Kasi meron siyang classmate naman na, dito yon kasabayan na naman talaga. Tapos yun, top 2 yun, pero active sa church. Siya top 7. Para gusto ko sabihin, Ineng, baka gusto mo unahin si Lord para tumaas yan. Di ba? Kasi ganun yung nangyayari sa atin. Nalilimutan natin na ang buhay pala sa Panginoon. Tapos sa mga nagtatrabaho din po, di ba, naranasan ko din po mag-apply sa Technopark. Mga trabaho nila Tita Edna, nila Tita Lori. Tapos ang buhay talaga doon patay. Sabi ko talaga nung training, saya-saya kasi exam lang yun. Feeling ko pang teacher kasi talaga ako eh. Sa exam lagi kaming pasado, ang tataas lagi kaya kami yung unang batch na nilabas, 'di ba? Tapos na yung training. Tapos pagdating ko doon, nung Monday, okay, sige, maaga gigising, kailangan alas 4 o alas 5, basta 4, nasa Alabang na kasi yung shuttle, wala ko pamasahe, hindi pwedeng magbiyahe, ganon, kaya maaga. Tapos, nung Monday na yun, di ba, nung natapos alas 6, tapos o alas 5 ba yun, pero alas 10 pa rin ako nakauwi ng bahay. After nun, papahinga lang saglit, kakain, mag-devotion, tapos ng alas 12 na, gigising na naman ako ng alas 2, kasi kailangan, alas 4, nasa Alabang na ako. Ganun yung buhay, kaya wala pang 1 week, nag-resign na ako. Tapos sabi nila, sayang naman, malapit, konti na lang. Kasi 7 days yung training, tapos 7 days yun. Sabi ko, hindi po, sa inyo na lang pera nyo, mas mahalaga Diyos ko. Parang may mga ganun akong pagkakataon na hindi, uunahin ko pa rin si Lord. Kasi alam mo yung value na kung saan dapat si Lord ang pinakabuhay mo. Kung alam mo yung trabaho na yan, inahadlangan ka sa paglilingkod sa Diyos, di, maghanap ka, may the best si Lord. Hindi yung, dito lang po ako, hanggang next year na po ako dito eh. Hanggat baka wala pa po talagang best si Lord, imposible. Imposible yung ganong bagay. Ang gusto ni Lord sa atin ay, unahin mo siya, tsaka matanggap mo. And all these things shall be added unto you. Sunod po, pangalawa, sabi dyan, we don't respect our elders. Meron nga po pagkakataon, di ba, na sabi mga pagkakataon, pastor pa yung pinapaalis. Di ba yung merong, ano ba yung Presbyterian, ano nga basta doon? Presbyterian Church, di ba?
Ayan. Hindi alam basa no? Alam ko ba yung spelling, promise. Hindi, joke lang po. Pero doon po, di ba, sa kanila, elders yung yung ay, palisin, nag-uusap yung mga the elders, di ba? Ay, palisin natin yung pastor natin. Hindi na nakakatawa. Praise God dito kasi, di ba? Hindi naman talaga ganun. Tsaka si Lord talaga ang ino-honor kasi natin. Pero maraming pagkakataon, kahit ako, may mga pagkakataon na, kumari, itong elders na to, di ba? Isipin natin yung mga pastor natin. May mga pagkakataon sila, todo bigay buhay, todo preach, todo love naman talaga sa atin. Di ba may mga times na na na-hurt pa natin sila. May mga time na kahit ako hindi naman talaga perfect. May mga time na basta may mga instances na na parang, ba yan, nasaktan ko na naman yung mga pastor, may mali na naman akong nagawa. Pero dahil nga ino-honor mo ang Diyos, parang bigla may isip na kailangan sa lahat ng gagawin ko, kakampi ko yung mga pastor, talagang magiging loyal, makikinig ka talaga sa kanila. Tapos naman yung time, di ba, may mga times na ako rin, ba't naman ganun sila magsalita? Dapat ganyan-ganyan. Parang inisip ko nga rin, kung pag-uusapan nga daw po yung yung edad, masatanda naman talaga ako kay Mer, pero kapag may sinabi yan, talagang susunod naman talaga ako. Kasi ganun ko ino-honor sila. Dapat ganun daw po natin i-honor ang bawat isa. Hindi lang yan sa elders, kundi sana yung mas matanda sa atin, ate mo yan, di ba? Igalang mo. Kuya mo yan, igalang mo. At lahat tayo dito, dahil tinuturuan tayo ng Diyos, kahit sino sa atin, di ba, we respect everyone. Ganun po nawa ang mangyari. Sunod sabi niyan, we think we can redefine marriage. Di ba? Ang dami-dami daw, sabi niya, ang dami sa panahon ngayon nagde-divorce. Meron dun kapag, tayo na live-in na lang, di na nagpakasal. Para kasi daw baka hindi mag-work out. Para pag hindi nag-work out, iwalay na lang. Kaya ang dami-dami pong mga broken family, ang daming mga batang iyak ng iyak na wala po kaming nanay, wala po kaming tatay. Tapos pag-sorry na lang yung mga nanay, sabihin nila pa siya, anak ka kasi hindi kami nagkaayos ng tatay mo. Ba't ang happy mo? Kaya sabi, pero di ako joke lang. Pero sabi po doon, di ba, may mga times na ganun nga po. Kaya parang sabi doon niya, hindi pwedeng ganun. Kaya sa atin, di ba, kabataan pa lang tinuturuan na, jowa ng jowa, bata pa lang, estudyante ka pa lang kurutin kita dyan. Pero sa atin tinuturong mag-mature talaga. At sabi niya, our young people think that life is found in the clubs. Kung nasan ka man, na mapayagan mo ako, joke lang. Hindi kasi nagkwento nga siya nung kahapon sa care group, classmate ni Althea, si JM nga. Sabi niya, baka kasi nakalimutan ko pero sabi niya nga, dati nung hindi niya pa nakikilala si Lord, sabi niya napunta siya ng BGC, tapos na-attend siya ng mga club doon. Tapos ang ginagawa niya po, kasi kailangan nasa legal age na dapat 18. Kaya dinadayo na lang daw po niya yung age, na nalagay niya 18 para makapasok doon. Tapos doon niya biglang na-realize na hindi pala ganun yung buhay. May mas masaya palang buhay. Kaya naging Kristiyano daw siya nung nakakasama siya sa church nila doon. Mas naging masaya naman daw buhay niya kaysa nga daw po sa pag-attend ng mga club. At sabi dito, di ba, ilan kayang mga kabataan sa atin ngayon yung nag-e-enjoy sa mga ilaw-ilaw, nag-e-enjoy sa mga kasama, sa kumpanyo na hindi naman talaga magdadala sa kanila sa Panginoon. Dahil ang ginagawa, sige, enjoy mo buhay mo. Katawan mo yan, buhay mo yan, sige, ikaw na bahala. Di ba? Yung mga ganun daw po. At sabi niya pa dito, our young people know more about the latest pop star. At sino dyan? Yung mga kilala mo talaga, may BTS pa sa kung saan-saan, may Idolize, may ganyan-ganyan, may bracelet, may cup, may kung ano-ano, di ba? Talagang updated. Pero di makabaling Bible. Pero walang WWJD sa ganito. Pero kaya ilagay yung BTS dyan, no? Yung mga ganun. Kaya sabi nga po dito, updated sila. Sino yung ano nga bang sabi sa akin na K-pop? Nalimutan ka basta, ayun. Basta sino yung mga tao na yon. Pero sabi nga po dito, tandaan natin, teach your children or youth, sabi po dito, or else the world will teach them. Kaya ibig sabihin tayo, turuan natin sila kaysa ang mundo ang magturo sa kanila. Kaya ngayon, what we need ngayon is a fire to fall. What we need is the presence of God to sweep this nation. We cannot let the fire go out. The nation needs a church on fire. At sabi dito, we will not let the fire go out. Kaya ngayon, kailangan ng church na mag-stand out. At nawa, pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, count me in. Lord, isa ako sa mag-stand out. Sa mga kabataan natin yan, di ba? Sino-sino yung mag-stand out? Sa mga YA natin, di ba? Sino mga mag-stand out? Sa mga adult natin, sino mag-stand out, di ba? Na kung saan para kay Lord, gagawin ko to. Kaya ito po yung tatlong dapat na L na sasabihin ko. Ayan. Anong oras na yan? At sabi po, how do I maintain the fire of God? Una, sabi nga po,
Paki-next po, ang buhay daw pong church o a church on fire is a living church. Sabi diyan, bakit living church? Kasi buhay nga. Hindi, joke lang. Sabi nga po sa Jeremiah 29, then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with the forbearing, I could not stay. Ano pong sabi niya nung yung salita ng Diyos, hindi makontain sa kanya, oh. Kaya ano pong ginawa niya? Sinabi niya sa mga tao. Kaya po ang mahalaga sa ating paki-next po, ito nga pong picture na yan, na dapat daw po tayo ang totoong buhay na church, sila yung nagbabasa ng Bible at nananalangin. Bakit daw po ang Bible? Sabi sa Matthew 4:4, di ba ito lagi itong joke sa mga ang kabataan pag pinapakain ako. Sabi ko sa kanila, hindi lamang sa tinapay na mabuhay. Hindi, joke lang. Pero sinasabi ko talaga yun sa kanila. Pero diba, ang totoo kasi, yung Bible, diba, yung Word of God, food to ng ano? Ng spirit natin, diba? Ng soul natin. Kapag hindi mo yan pinakain, ano mangyayari? Mamamatay yan. Kung ang katawan mo, todo kain naman talaga, diba? Dapat yung spirit mo, todo pinapakain mo rin yan. That's why sabi nga po, nung may one time na naituro sa amin to, bakit may mga tao, nagagalit, ang bilis mainis, ang lungkot na offend agad, nalungkot agad. Bakit ang hina-hina ng spiritual na pamumuhay? Kasi hindi nagbabasa ng salita ng Diyos na kung saan kung buhay kang Kristiyano, binabasa mo yan. Pangalawa, sabi po dito, yung prayer. Diba? Yung prayer, wala pong next, dyan lang yan. Ayan, yung prayer, ito, ay sige, dyan na, okay na. Hindi, sabi po dito, sa 1 Thessalonians 5:17, ang sayang muli ka nga, diba? Ayan, so 1 Thessalonians 5:17, sabi po, di ba, pray without ceasing. Sabi nga po ang prayer, kung humihinga ka araw-araw, yung tumigil na po ba yan, yung paghinga? Hindi naman, di ba, pag tumigil, patay ka na. Dapat ganun din daw po yung pananalangin. Pero sa atin, di ba, sabi doon, ilan lang yung naka-catch up na yung prayer pala, buhay pala siya. Yung prayer pala, hininga ko pala yun. Kaya every time nagasalita yan, di ba, dapat punong-puno ng pananalangin sa Panginoon. Kaya nga po sabi dito, it is your breath. Sabi dyan, breathing is the same of praying. Kung humihinga ka, nananalangin ka pa ba? Diba? Kaya minsan tayo nahihirapan, Lord, bakit ganito yung nangyari? Kasi si Lord, sabi nga po dito, ito tinuro to ng devotion ng sa prayer marathon. Kaya nawa, ina-encourage ko ang bawat isa, diba? Kung available ka naman, yung tanong dun, diba, naasan kaya yung mga tao na yon? Kung available ka naman, diba? Hindi naman ikaw pinipilit. Kung nasa ibang lugar ka, importante yung go lang. Pero kung sa oras na yon, nagpapahinga, nahihiga ka, gusto namin sabihin sana all. Hindi, joke lang. Ayaw ko sabihin yan kasi mas gusto ko pa nag-prayer marathon. Kaya sabi nga po dito, diba, ang tawag doon, nakalimutan ko na. Hindi, pero sabi nga po kasi sa tinuro ni Ate Mernon, yung pag-pray daw po, parang ganito. Si Aaron parang example, no? Kung wari, binigyan siya, may nagsabi sa kanya na bibigyan siya ng regalo, maraming regalo, tapos pakainin siya ng buffet. Pero ang ginawa ni Aaron, tinanggihan niya, sabi doon, ganun yung ginagawa daw natin, tuwing available ka naman talaga sana, o kaya kahit nga minsan hindi may mga may mga na-amaze akong tao na nasa trabaho, pero tumatakas, hindi, joke lang. Pero umuwi na lang, hindi, prayer marathon na po ako. Dati ginagawa ko din naman yun, yung tumatakas. Hindi, pero nag-prayer marathon. Kasi alam mo yung sinasabi nga po dyan, every time na nagpe-pray ka daw kasi, sabi doon, yung blessing ni Lord, ayun talaga yung binibigay niya. Na ibig sabihin sa araw na to, ang dami niyang gustong ibigay sa'yo. Ang dami niya sanang gustong i-claim mo. Pero nasan ka? Nasan ka nung panahon? Hindi, joke lang. Kaya ngayon, di ba, tayo daw, sana, di ba, umattend na tayong lahat sa pananalangin. At syempre, mag-pray kayo sa mga bahay niyo, please naman. At sabi po dito, pangalawa naman ay, ang totoong church, di ba, sabi dyan, ang on fire na church, loving church yon. Di ba, ang hirap magmahal. Sabi nga, bakit tuwing November, di ba, hindi pinapalabas yung mga romantic daw na palabas, yung mga love story, nakakatakot magmahal. Pero ang katotohanan kasi, miracle yun, na mamahalin mo yan kahit di mo yan kilala. Mamahalin mo yung katabi mo kahit tinatarayan talaga ako nito. Yung mga ganong bagay, di ba, miracle na ang close mo yun, pero magkaiba kayo. Kaya sa church, di ba, miracle na, kaya nga ang ginagawa ng kaaway naman talaga, pinag-aaway-away tayo para talaga, huwag nating i-unite yung mga yan. Pag-away-awayin natin yan para masaktan lahat. Pero ang miracle doon,
yung loving na Diyos, di ba, pinag-unite niya tayo. Kaya yung ginawa niya kahapon, wala na yun, okay na, patawarin na. Pinatawad ako ng Diyos, kaya pinapatawad ko na siya. Kaya pag nakita mo, di ba, nginingitaan mo, binibigyan mo, nireregaluhan mo pa. Tsaka magastos magkaroon ng kaaway ha, kasi kailangan pa mag-peace offering. Na-joke na. Kaya ayun, sabi nga, di ba, miracle, yung ganong bagay. Kasi amazing, kasi yung church on fire lang yung kayang gawin yon. Kasi kung hindi ka loving, kung hindi si Lord yung nasa harapan mo, kaya mong idadmahin niyang taong yan. Pwede, wag na alisan tayo sa church na to, ganyan naman sila eh. Di ba? Pero hindi ganun eh. Si Lord kasi yung nangunguna o nag-lead sa ating lahat. Kaya nga, di ba, sabi dito, it is easy for them to critic or judge fellow believers sa mga ibang tao than loving them. Mas madali naman talaga minsan tingnan yung mali ng tao, di ba? Kumari, sa mga magulang na lang natin, nilinis mo lahat, no? Sabay may nakitang, hindi ka nagugas ng isang tasa o mangkok ba yun? Ano ba yan? Ang tamad-tamad mo talaga, ganyan-ganyan ka. Di ba, minsan ganun, ang bilis nating, ang bilis na, mayan yung mga kwento ng mga kabataan, naglinis na nga ako lahat, tapos ganun pa rin nakita. Pero sa atin, ang bilis nating mapansin yung mga mali, di ba? Pero di ba, ang katotohanan, ang amazing nun, na nakita mo man yung mali niya, pero minahal mo pa rin siya. Ganun si Jesus po sa buhay natin. Nakita ni Lord kung gano'n yung mga ginawa mo, pero minahal niya pa rin tayo. Ayun po yung sunod. Kaya sabi po dito, ayan na po yung pag-witness. Ayan, nag-share, witness lang be, ng Word of God. Sabi nga po sa Luke 4:18, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Sabi nga po dito, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Nasabi nga po dito, di ba, na ang on fire na church, nag-share talaga sila ng Word of God. Kaya nga, di ba, how day long, di ba, yung mga pastor, yung mga leader, di ba, na sana, ako sinasabi ko to sa mga estudyante, na sana habang kabataan ka, pa-attend ka ng attend ng lahat ng gawain. Habang nasa school ka, ikaw yung nasa MNHS eh. So that means, ikaw yung gagamitin sana ni Lord dun sa school mo. Pero ang busy mong gumawa ng assignment, ang busy mong isipin yung pagod mo, di ba? Pero kung on fire, di ba, na tao ka, at ang banal na spirito ay nasa iyo, hindi mo mapigilan. Sabi ko nga kay Ate Beck kahapon, sabi niya, basta may pinapasa kasi siyang papagawa sa amin. Tapos sabi ko, kasi parang ilan lang yung mga kasama ko. May one time nga sabi ni Aaron, tayo lang nandito, no? Pero hindi ko siya masyado pinapansin. May mga ganun kasi ako, yung kinakausap ako pero wala ko pake. Pero naisip ko nga na, hindi, okay lang, si Lord naman yung kasama natin dito, di ba? Tapos basta lahat yan, tuturuan natin hanggat may lakas ka, hanggat kaya mo para sa Panginoon, hindi para sa'yo. Tapos sabi ko pa kay Ate Beck noon, sabi ko sa kanya, kasi po yung mga willing magturo, ang uwian nila, 3:30, 4:30, yung mga ganun. Pero gustong-gusto, kaya minsan nagkakating na lang. Pero pinapagalitan ko. Hindi ko hinahayaan. Ayoko lang. Pinapatawad ko na. Hindi, joke lang po. Kaya sabi dito, di ba, kung ikaw unfair kang tao, hindi mo ma-contain sa loob-loob mo na dapat mag-share ako ng Word of God. Itong katabi ko, itong classmate ko, like ko itong kasama, totoo ba akong Kristiyano? Dapat ma-sharean ko to. Basta lahat, kahit nga po sa pamilya natin, di ba? Sa lahat ng mga nakakasama natin. Magkaroon daw tayo ng compassion, di ba? O magkaroon tayo ng heart of evangelism nga po. Sabi dyan, the reason why the Spirit was given was to make you a witness. Bakit binigay sa Holy Spirit? Mag-share ka ng Word of God. There is no secret service. Christian that has the fire for long, it's supposed to be like a river flowing from God through you to others. Ginamit ka at gagamitan ka ni Lord para sa kanila. Kaya sabi doon, piliin natin ang paglilingkod sa Panginoon. Sunod, sabi diyan, walking with Christ. Ayan, ang loving na church, di ba? Sabi diyan, they walk with Christ. Walking with Jesus. Walking every day, all along the way. At sabi nga po dito, magkaroon tayo ng passion for the Son of Man. Si Jesus, nung nakita niya ang mga tao, nagkaroon siya ng compassion. Si Jesus, ang passion niya, anong sabi niya? May passion, may meat is to do the will of God. Nawa ganun din po tayong lahat, na kung saan, hayaan mong sabi nga sa Matthew 5:16, di ba? In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Ayun yung lagi nating prayer, Lord. We want to glorify you, Lord. Gusto namin na ikaw yung makilala sa buhay namin. So, mag-WWJD ka. What would Jesus do? Kaya sabi po dito,
Kaya nga, tandaan natin na dapat yung living natin, sa pamumuhay natin, ang pattern natin ay si Jesus. Paano si Jesus namuhay yung nasa earth pa? Ganun yung gawin natin. Kaya hindi ka mahihirapang mag-walk with Jesus kung dun ka nakatingin sa Panginoon. At ang letter C, last yan, sabi dyan, a longing church. Tatlong L yun, di ba? Sabi doon, living church, loving church, at saka longing church. Kasi kapag ang church na yun, nag-long talaga sa Panginoon, hindi yan mawawala sa Panginoon. Diba? Marami kang longing, marami kang gustong gawin, ibigay mo kay Lord, isama mo si Lord dyan. Hayaan mong si Lord ang mag-lead, tingnan mo, magiging mas ganda at masaya yan. Kaya sabi nga po dito, diba, ang naglulong na church, they have a heart of worship. Sabi diyan, meron silang puso ng isang worshiper. Ano man ang ginagawa, diba, ginagawa ito para sa Panginoon. Hindi lang to kanta, hindi lang to pagsasayaw mo. Sorry. Kundi sabi doon, lahat yon sabi doon, ginagawa mo, ay itong paglalaba ko, ginagawa ko to para kay Lord, ay itong pag-aaral ko, ginagawa ko to para kay Lord. Kasi kung ganun yung ginagawa mo, tingnan mo, magpa-flow ng maayos yan. Sabi doon, may nakatingin o wala, may bayad o wala, may magpakain o wala, di ba may manlibre o wala. Sabi doon, si Lord ang bahala sa'yo. Kaya nga sabi to, I have discovered that churches and people that know how to really worship have the fire. Sino talaga yung marunong mag-worship? Sila yung mga on fire na mga church. Sabi kasi sa John 4:24, di ba? God is spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya sabi nga rin po sa 1 Corinthians 3:13, their work will be shown for what it is. Because the day will bring it to light, it will be revealed with fire. At sabi po dito, and the fire will test the quality of each person's work. Lahat ng ginawa natin. Kaya po sabi sa Romans 12:11, do not be slothful in zeal. Huwag kang tamarin sa mga ginagawa mo, di ba? Sa paglilingkod mo yan, be fervent in spirit, serve the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. Tandaan po natin at sunod, panglima na naman, last na yan, sabi diyan, willingness to obey God in all things. Kapag ang fire ng Diyos ay bumaba, lahat ng reklamo, lahat ng excuse mo mawawala. Kaya minsan may mga pagkakataon na, bakit kaya meron po kasi yung thesis, meron pa kaming research. Hindi pa si Lord yung una dyan, kaya ganun. Pero once nababa ang fire of the Lord, talagang lahat yan ay mamaya ka na. Diba? Tama yun, yung nag-chat kay Pastor, diba? Sabi ko rin talaga dun, Monday to Friday na kami nasa school, tapos Saturday, Sunday, film pa kayo dyan. I-film ko kayo, hindi joke lang. Sabi ko, sabihin mo sa classmate mo, Monday to Friday lang ang pasok. Ibig sabihin, pahinga yung Sabado at Linggo, kaya tumahimik ka mo siya. Sabi ko, ipapahiya yun kasi mas mataas may grade mo dahil inuna mo si Lord. Totoo naman po kasi talaga yun. At sabi dito, di ba, yung willingness to obey God in all things, sabi sa 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. Kung sinasabi ng Spirit sa atin, di ba, gawin mo to, lumapit ka sa Diyos, ayun yung gawin mo. Kasi kung magmamatigas ka, mahihirapan ka. Makikita mo yung bagay na hindi naka-align naman talaga sa pinapagawa ng Lord sa'yo, mahihirapan ka lang. Kaya di ba, ma-amaze ka kasi, sabi diyan, ang on fire na Christian, nakakaintindi at nakakaunawa. Yan, nakakaintindi ba tayo? Nakakaunawa ba tayo? Ayan, kung sino man po ang may pandinig, ay makinig. Ibig sabihin, nakakaunawa tayong lahat, naiintindihan natin yung sinasabi. Hindi ka lang nadi-discourage o nadi-disappoint. Pinaparinggan nata ako Baka ako yun. Na-openda, umuwi na lang, di ba? Di ba tapos yung service? Nahuli pala. Pero sabi nga po doon, di ba, nakakaintindi na, ay kailangan baguhin ko pala yung mga dapat kong gawin. Kaya nagiging easy or smooth ang mga ginagawa kasi same tayo ng level. Dahil nga, ino-obey natin ang Panginoon. That's why, di ba, ito, testimony, at saka nagpapasalamat ako kay Lord nung sa Holy Bible Day pala, nakalimutan ko announcement, guys. Hindi, joke lang, sa Friday kasi yon hindi ko wala kaming GC, kaya sa Friday, I will be here kayo, Pero sila nga po, natutuwa ko nun kasi, sabi ko nga nung ko lang talaga, gagawin ko lang sana talaga nung araw na yon ikikritik lang sila. Tinatawanan ko talaga sila. Doon ako, tapos, sabi ko, titinan ko lang, kaso ang dami-dami nilang mga sinasabi, parang, hindi ganito po yung naalala ko. Sabi ko lang sa kanila, ito yung naalala ko. Kaya kung may maliman sa mga dating ako po yung nagturo, ako po may kasalanan. Hindi, joke lang po. Kaya nung time na yun, di ba, nung sinabi ito yung mga gagawin, ang bilis nang magawa. After pa namin nun, hindi yung paulit-ulit naman, sinabi kong ito, ganyan. Hindi, kundi na-enjoy namin yung sitwasyon na yon at the same time, makapag-worship pa kami. Kasi dahil nga alam na, nagpupulo ng maayos yung
Holy Spirit. Kaya dito, it is not just enough to read the Word, it is about obeying the Word. Tandaan po natin yan ha, nawa, gawin na natin. Let's keep the fire burning, stay on fire for God. Kaya sabi dito, ang church na longing kay Lord, walang ibang gustong maitaas, kundi siya lang. Wala tayong ginagawa ditong paglilingkod na ibang ang may tataas, kundi ang Panginoon lamang po. Sabi nga po dito, di ba, we have the fire that can change the world. Kung talagang on fire tayong church, kayang baguhin ang mundo kasi si Lord ang kayang magbago. We have a fire that can alter men and nations. Di ba? Na kung saan kaya naman talagang turuan yung mga yan. We have the fire that can replace truth with falsehood. Maraming kasinungalingan sa mundo, but we have Jesus Christ. Na kung saan greater is He that is in us than He that is in the world. We have the fire that can warm this stony hearts of ours. Na sabi diyan, yung mga matitigas na puso, di ba, pinag-pray na lahat po ng matitigas na puso, lumambot silang lahat. Yung kay Jeremiah nga, di ba, binigyan sila ng flesh heart, di ba? A heart of a flesh. We have the fire that can give strength to the weak. Sabi diyan, di ba, na lahat ng mga nanghihina, hope to the hopeless, power to the powerless, and love to those who have no love. We have the fire that can change the world. Kaya the more we think about Jesus, the more we are drawn, sabi dyan, to His nature. O sabi dyan, to His ministry. In fact, whenever we think about Jesus, all He's done for us, our souls Christ. Kaya ibig sabihin, we praise the Lord sa mga bagay na yun. Kaya sa last, di ba, as a church nawa, sabi diyan, we united we stand. Manatili pa rin tayo, di ba, na nag-unite kasi we have the fire of God, we have the presence of God in our midst. Hindi niya tayo pababayaan. As a church, di ba, as we love everyone, as we continue, di ba, living for Christ Jesus, di ba, united we stand. At yung mga pag-divide na yan, dinedestroy yan. Kaya hindi natin yun hayaan kasi sabi nga dito, di ba, maging on fire tayo. Nang sa gayon yung devil, di ba, siya yung ma-destroy o mawala sa mga buhay natin. Kaya yun lamang po, to God be the glory.